Hello mga katuhog! So for today's video ay ituturo ko kung paano gumawa ng mini pot. Sa mga materials naman ay gagamit tayo ng Indifil 4-ply yarn, 3.25mm crochet hook, fiber fill, yarn needles at gunting. Gawa muna tayo ng magic ring, tapos mag-work tayo ng chain 1 para maitaas ang stitch. At pagkatapos nyan ay mag-work tayo ng 6 single crochets. Pagkatapos nyan ay hilahin natin yung yarn end, tapos mag-work tayo ng slip stitch dun sa first single crochet na ginawa natin. At pagkatapos naman ay mag-chain 1 tayo para maitaas ang stitch, 2 single crochets sa same stitch, at sa bawat isang stitch around, mag-work tayo na increase or 2 single crochets. At the end of this round, dapat meron tayong a total of 12 single crochets. At pagkatapos niyan ay slip stitch natin dun sa first single crochet na ginawa natin. At nasa third round na tayo o round 3. Chain 1 ulit. Tapos mag-work tayo ng 1 single crochet. Tapos dun sa pangalawang stitch, dun tayo mag-work ng increase at mag-work tayo ng 2 single crochet. Uulitin lang natin yan. 1 single crochet into the next and then 2 single crochet into every second stitch around. Sa pag-end ng round, mag-work pa rin tayo ng slip stitch dun sa first single crochet na ginawa natin. Tapos, mag-work ulit tayo ng increase into the next round. So, after chaining 1, mag-work tayo ng 1 single crochet into the same stitch, 1 single crochet into the next, and then 2 single crochet sa ikatlong stitch. So, dun tayo mag-work ng increase. Dun sa ikatlong stitch hanggang sa makabalik tayo or makarating tayo sa last stitch. After nyan, slip stitch ulit natin sa first single crochet na ginawa natin at tapos na ang round 4. Round 5 naman, after chaining 1, 1 single crochet into the same stitch, 1 single crochet into the next, 1 single crochet into the next stitch, at dun sa ika-4, dun tayo mag-work ng increase. So kung mapapansin ninyo, pinapalaki natin itong circle. At pagkatapos nga nitong round 5 na to, ay slip stitch natin doon sa first single crochet na ginawa natin. So sa round 6 naman, ang pag-work ng increase natin ay doon sa ika-5 stitch. So, ganun lang mag-work ng increase para manatiling flat yung circle natin. So, sa kahit anong stitches na gamitin nyo, ganun lang ang susundin nyo. So, for this round, doon lang sa 5th na stitch o doon sa ika-5 stitch, paikot. And then, after that, slip stitch na natin doon sa first single crochet na ginawa natin. For round 7 naman ay mag-work tayo ng single crochet sa bawat back loop. So dito sa back loop na to, doon tayo mag-work ng 1 single crochet into each stitch. So ang total amount of stitches pa rin ay 36 single crochets. Up to round 6, yun ang base ng ating mini pot. And then after nito ay mag-work tayo ng spike stitch. So, slip stitch muna natin dun sa first single crochet na ginawa natin. At pagkatapos, makikita nyo yung first layer ng ating spike stitch. So, after chaining 1 long single crochet dun sa ilalim ng ating single crochet, dun tayo mag-work ng single crochet. Kaya mahaba siya. And then, regular single crochet dun sa susunod na stitch, uulitin lang natin ang process na yan hanggang sa makarating tayo dun sa last stitch. Ang kagandahan sa stitch na to is pinapakapal niya yung texture ng ating project. Pero kung gusto niyo lang naman ng plain na pot, hindi niyo naman kailangan gawin ito. Mag-work lang kayo ng regular stitches. Ngayon, to end this round, ay mag-slip stitch tayo dun sa first long single crochet. So, huwag niyo kakalimutan na dapat 36 stitches pa rin around. And then, after slip stitching, this time naman ay i-alternate natin. So, after slip stitching chain 1, 1 regular single crochet on top of the long single crochet. And then, into the next stitch, doon naman sa ilalim ng single crochet, doon tayo mag-work ng long single crochet. So, babalik na rin natin. So, sa bawat ibabaw ng long single crochet, regular single crochet. At doon naman sa regular single crochet, doon tayo mag-work ng long single crochet. Uulitin lang natin yan hanggang sa matapos tayo at makuha natin yung height na gusto natin dun sa pot. And then, after that, mag-chain 2 tayo at mag-work tayo sa front loop ng double crochet.
1 double crochet into the same stitch, front loop only, and then 1 double crochet front loop only into each stitch around. So yun ang gagawin natin kasi gagamitin natin yung back loops para maikabit natin ang soil mamaya. At pag nakarating na tayo sa last stitch, ay mag-work tayo ng slip stitch doon sa first double crochet na ginawa natin. So, huwag niyong kakalimutan na doon lang tayo sa front loop mag-work ng double crochets. After nyan, i-chain 1 na natin at ikakat na natin ang yarn. Ang susunod naman na gagawin natin ay yung lupa o yung soil na ikakabit natin sa ibabaw nitong pot. So, sa paggawa naman ng soil ay mag-work lang tayo ng from round 1 to round 6 na flat circle pattern. Pagkatapos gawin ng soil pattern para sa mini pot, mag-iwan ng allowance ng mga 3 to 4 inches para maitahi ito sa ibabaw ng paso. Habang tinatahi, lagyan ng fiber fill sa loob para maganda ang hulma. Pwede rin kayong gumamit ng alternatives tulad ng mga natirang yarns mula sa dati niyong projects. Para mas maging stable ang paso, maglagay ng pabigat sa loob gaya ng pebbles o marbles. Kung may natutunan kayo today, huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow ang page na to para sa more crochet tips, tutorials at mini projects.